Lawak talaga ng mga palayan dito sa Nueva Ecija, oh. Eto na naman tayo sa sigsag-sigsag. Hindi naman siya mga ano, wow, ang ganda, oh. Congratulate ho natin sila. Okay mga halapips, tuloy na ulit tayo ng biyahe. Dito pala ako natulog sa So Clean So Good. Dito pala ako nagstay sa Cabanatuan City para nasa gitna ng lahat. May mga kasama pala ako sa ride na to. Kaso lang, kaninang umaga nung kinontak nila ako, tulog pa ako. Yan tuloy. Dumiretso na sila kasi parang ang akala yata nila ay nasa Baguio ako. Kaya parang iniisip nila ay sa Baguio pa ako manggagaling papunta dito sa Nueva Ecija. Sabi nila hihintayin daw nila ako doon sa sa pupuntahan doon sa Pantabangan. Sabi nila mula daw doon ay sabay-sabay na kami pupunta sa kung saan man sila pupunta, kung saan man sila magra-ride. Naku po, nabasa sapatos ko. Dito na naman. Parang dito ako dumaan nung nakaraan, di ba? Yung mahabang tulay. Tapos walang katapusang mga palayan. Mukhang ito nga. Mukhang nakalikabok ko. Ako po, alikabok. Tapos may buhangin. Ay. Alikabok. Sana magtuloy-tuloy yung ganitong panahon na makulimlim. Wag lang uulan pero yung makulimlim okay na. Para hindi mahirap bumiyahe. Lalo kapag tanghali na. Napakahirap bumiyahe na talagang tutok yung araw sa'yo. Lawak talaga ng mga palayan dito sa Nueva Ecija, oh. Paano kaya napupuntahan ng mga magsasaka yung dulo ng palayan na yun? Yun yung iniisip ko eh. Kung nilalakad ba nila yun, or meron silang motor, or meron silang sasakyan para makapunta sa dulo-dulo ng mga palayan nila.
matry yun, yung magtanim ng palay. Sabi nila masakit sa likod, di ba? Yung sa kanta. Hindi daw biro yung magtanim. Pero gusto ko matry. Oh, pares. Gusto ko sanang kumain kaso hinihintay ako ng mga kasama ko dun sa meeting place namin. Ang lawak talaga ng daanan na to, oh. Tag 3 lanes. Tapos yung isang lane niya ay napakalawak din. Sa Manila kasi halos ano na maliliit yung daanan. Tapos yung lane minsan diet lane pa. Nakakakitid talaga. Kaya pag malapad-lapad yung sasakyan mo, yun, mahirap na. Ang bilis maubos ng gas kapag ganito, yung wala siyang echo sa itaas ng speedometer. Napansin ko lang. Kasi pag naka-echo, ang tipid niya talaga. Pag wala, ayun, ang bilis. Katulad kahapon sa Dalton Pass, kadalasan yun walang echo kasi medyo mabilis-bilis yung andar doon. Kaya yun, ang bilis din mabawasan ng gas. Kung alam ko nga lang nasa Pantabangan pupunta, sana doon na lang ako sa San Jose City naghanap ng mga iistayan. Ayun, no, dito din ako dumaan kahapon. Hindi ko lang alam kung Llanera tong lugar na to. Bakit talaga ng mga ano nila, field dito? May mga road closure kasi dito kaya hintayan magkabila ang side. Ang daming road closure sa kahabaan nito. Nadaanan ko kahapon. Kaya medyo nagkakaroon ng build up. Rough road.
Concrete na ulit. Pansin ko, simula nung nag-ride ako, nitong 4-day na ride ko, parang nasanay na ako mag-overtake, tsaka sumingit-singit. Ewan ko ba? Sinusundan ko lang yung mga lokal dito. Kunyari, may nakita akong lokal, susundan ko lang siya kasi yung lokal na yun mas nakakabisado ng daanan. Alam niya kung saan merong lubak, alam niya kung saan siya pwedeng shortcut, alam niya kung saan pwedeng dumaan. Kaya yun, nasanay lang ako. Pero hindi ko kasi ginagawa yun dati. Talagang ano lang ako, kalsada, ganun. Parang iniisip ko, nakasasakyan ako. Parang ina-apply ko yung alam ko na pagmamaneho gamit ang sasakyan. Eh ngayon, parang nasasanay na ako na motor talaga yung style ng driving. Hindi ko alam kung masama yung ginagawa ko. Nandito na pala tayo sa Llanera. Hindi ko alam kung yun talaga yung basa doon, ha. Pero kasi yun yung alam kong spelling ng Llanera, yung ginagamit na hulmahan ng leche plan. Hindi ko alam kung Llanera yun. Napakalawak talaga, oh. Puro palayan. Hindi ko alam kung ilang porsyento ng kalupaan ng Nueva Ecija yung palayan. Napakalawak kasi. Dulo-dulo halos makikita mo puro palayan. Yan, hindi na natuloy yung dapat na Bulacan. Well, wala rin naman talaga akong solid na plano kung saan pupunta sa Bulacan. Kaya okay na rin to. So yan mga halapips, kung makikita nyo, kabilaan, walang katapusang palayan yung makikita ninyo. Ang ganda eh. Yan, makikita nyo, isang diretso to. Wala kang ibang makikita kundi palayan. Parang pwede akong umidlip nito eh, tapos idiretso ko lang talaga yung manibela. Pero syempre wag nyong gagawin yun. One bar na lang. Kailangan ko nang magpagas ulit. Ang lakas kasi makaubos ng gas pag hindi naka-echo yung ayun yung pag walang echo sa speedometer. Sana may madaanan pa tayo ditong gasolinahan. Ano po, yung 91? Papultan ka lang po. Mapaw na. Di okay na po. Ganito ang gas ng mayayaman, umaapaw dapat. Gusto ko nga yung tumutulo pa dito habang umaandar ako. Para mayabangan ko yung mga nadadaanan ko. Kamantalang kahapon, nagbibilang ako ng barya para makapagpagas. Naka 230 pala tayo. Thank you. Tara na ulit. Papunta na ang Pantabangan.
Ano 'to? Ayan, so andito na tayo ngayon sa Pantabangan. Hindi ko sure ha kung yun ang basa doon. Kung Pantabangan ba, Pantabangan or Pantabangan. Yan, hindi ko sure. Kasi merong, wait nga. Okay, umovertake lang tayo. Ano ba yung sinasabi ko? Yun, yung hindi ko sure kung Pantabangan ba talaga yung basa sa Pantabangan. Kasi may mga ibang lugar dito sa atin na iba yung basa. Katulad ng napuntahan ko sa Pangasinan, yung BANI. Yun. So, kung babasahin yun, ako, basa ko doon dati, Bani. So, tapos nalaman ko na ang basa pala doon is Bani o kaya Bani. Yun yung basa nila, yung mga taga Pangasinan. Tsaka yung isa pa sa Laguna, yung pangalan ng bayan yun, BAY. Ang basa ko doon is Bay, kasi Tagalog, di ba? O kaya Bay, para English. Tapos, yun, nung nasama yung sa video ko kung anong basa doon, may mga nag-comment sa akin na sabi nila, ang basa daw doon ay Bae. So yun, iba yung basa. Yun, sa Pantabangan, hindi ko sure kung tama ba ako sa Pantabangan. Wala lang. Baka maya sabihin mali ako eh. Oo, mukhang maganda yung view dun, no? Eto na naman tayo sa sigsag-sigsag. Hindi naman siya mga ano, ang ganda oh. Nakakatuwa rin kahit ganito na hindi naman ganun kataas. Hindi ko alam kung mataas na tong lugar na to ha, or kung mataas ba yung Pantabangan. For sure mataas yung Pantabangan kasi nga diba meron silang dam. Yung dam mataas talaga yun kasi kailangan mag-ipon ng tubig.
mga gumraduate congratulate ho natin sila. Hindi ko na sila mabanggit isa-isa pero shout out sa inyo. Congratulations. Parang mga graduation naman yata yun, mga nakita kong pictures doon. Wala naman ako nakitang may ulap-ulap background. Sa amin kasi nung bata ako, kapag gumraduate ka, wala namang ganon-ganon. Kahit na matalino ka or hindi masyadong matalino or hindi talaga matalino, wala, pare-pareho. Pag gumraduate ka, walang ganon. Yung picture lang, yung graduation picture lang meron. Parang ang indicator lang doon na matalino ka may medal ka syempre. Pero hindi mo alam, minsan kasi matalino, minsan sip-sip lang. Tapos indicator na mayaman ka, malaki yung sampagita mo. Pero yun sa amin ganun, walang tarpaulin. Yan, dito na yata tayo. Ito yung lake, Pantabangan Lake. Okay, dito na. Dito parking. Ayan mga halapips, mula sa sentro ng Cabanatuan City, Nueva Ecija ay mahigit 1.5 oras ang nilakbay natin patungo dito sa Pantabangan para kitain ang mga makakasama natin sa susunod na ride. Maliban sa mga malawak na palayan ay nakakita at nakadaan din tayo sa mga mabababang parte ng kabundukan ng Sierra Madre at Caraballo.
Itutuloy na lang natin ulit ito sa next video. Hi! Sa next video ay tuloy ulit ang ride papunta ng Dingalan, Aurora kasama ang mga ka-ride natin mula sa Cavite at Maynila. Maraming salamat ulit sa mga nanood ng video na to. So yon mga halapips, kung nagustuhan nyo ang video na to ay sana magbigay kayo ng like dyan sa ibaba, at kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin ay sana mag-subscribe kayo dyan sa ibaba. Kaya naman hanggang dito na lang ulit mga halapips. Bye bye! Alam mo, nagkape na lang kami. Magkape ka na lang, oh. Bakit? Namahala kami bigla. Pagtingin mo, magkape ka na lang. Hindi ko naman. Di ba ako nagkakape? Bakit ka ba hindi ka? Kaya sabi namin, hindi ka.